ngayon po tayo ay nasa Book of Ruth na. Ano-ano na yung mga book na natapos natin? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, Deuteronomy, ano pa? Joshua, Judges. So ngayon po ay nasa Ruth na tayo. So pinamagatan po natin itong Book of Ruth, Following God's Redeeming Plan. Alam niyo po, nakakatuwa ang kwento na ito. By the way, binigay ko po sa inyong assignment na basahin yung Book of Ruth, 4 chapters lang naman yon. Pakitaas nga po ng mga kamay yung nagbasa para malaman ko naman kung sino talaga yung tumutupad sa ating yan. May mga nakita ko. Ayun. So nabasa niyo po. Maganda po kasing basahin o mabasa muna natin yung kwento para nang sa ganun, makakaano kayo, follow through, makakasunod doon sa ating discussion. Okay, so Book of Ruth, Following God's Redeeming Plan. So this is going to be our table of contents. So per chapter siya, no? Yung chapter, pinamagatan natin Ruth's loyalty. We'll be able to see the loyalty of Ruth to her mother-in-law. Chapter 2, yung labor ni Ruth. Chapter 3, Ruth's request, and chapter 4, Ruth's reward. Now, simulan natin sa introduction. Basically, ang aklat ng Ruth, may tatlo itong main characters. At yun ay si Naomi, si Ruth, at syempre, ang love of the life ni Ruth na si Boaz. Okay? Now, simulan muna natin sa chapter 1. Well, chapter 1 is actually the very background of the Book of Ruth. Sabi dito, in the days when the judges ruled. Meaning to say, ito pong pangyayari sa buhay ni Ruth, ni Naomi, ay actually in the times where one of the darkest part of Israel history. So sa kabila ng mga patayan, di po ba? Patayan at masamang nangyayari sa bansang Israel. This is parang a side story that something actually good is also happening even in those darkest times in the history of the judges. So sabi, this was actually happening in the book, in the times of the judges. Sabi rito, ano daw, there was a famine in the land. So nagkaroon ng tagutom. So from there, a man from Bethlehem in Judah together with his wife and 2 sons went to live for a while in the country of Moab. So basically, ganun talaga nangyayari during those times. Pag may tagutom sa isang lugar, lilipat sila, maghahanap doon sa lugar na kung saan ay merong kasaganaan. And you will notice, parang ironic, kasi ang salitang Bethlehem basically means house of bread. Pero during this time, they were in famine. Sabi dito, they went to live in Moab. So, pumunta sila sa lugar na kung saan hindi nila bansa. Doon sa Bethlehem, were supposedly a house of bread. Pumunta sila sa lugar na kung saan ay foreigner sila. Verse 2, the man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi, and the name of 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephratites. So they were from the clan of Ephraim. And sabi rito, they were from Bethlehem, Judah. And they went to Moab and lived there. So basically, nagpunta sila sa bansa ng Moab at doon sila nanirahan. Now, something happened actually during the time that they were living as foreigners in the land of Moab. What happened? Sabi rito, now Elimelech, Naomi's husband, died. Malungkot yun. Kasi yung ama, yung haligi ng tahanan, yung lakas ng tahanan kumbaga namatay, yung tatay. So ano nangyari? Naomi was left with two sons. Naiwan naman yung dalawa niyang anak. At yung dalawa niyang anak, nagkaroon ng asawa at doon na nakapag-asawa sa Moab. Meaning to say, yung mga napangasawa nito basically were not Israelites. So they were Moabites. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila basically mga mananampalataya or they were out of Israel's Jewish religion. Nakuha nyo? Now, sabi rito, tingnan natin kung sino-sino yun. Ang isa daw, ang pangalan ay Orpha and the other was Ruth. So, here comes, the name of Ruth was introduced to us. Now, sabi rito, they had lived there about 10 years. Both Mahlon and Chilion, something also happened, died. So, namatay ang asawa ni Naomi
Tapos, naiwan sa kanyang 2 anak, nakapag-asawa yung kanyang mga anak. After 10 years, ano nangyari nung sila ay namamayan o nakatira sa Moab? Pati yung kanyang 2 anak namatay. So, wala nang naiwan sa kanya. Sabi rito, Naomi was left without her 2 sons. No husband and no sons. Imagine mo, anong mangyayari sa kanya. Now, ang naiwan sa kanya, basically, yung 2 niyang daughter-in-laws. At sabi niya, but Naomi said, ito na sinabi niya, kinausap niya yung kanyang mga manugang. Sabi niya, return home my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons who could become your husband? Return home my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there will still hope for me, even if I had a husband tonight, then give birth to sons. Would you wait until they grow up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters, it is more bitter for me than for you because the Lord's hand has torn against me. So ano nangyari dahil sa pangyayari na namatay ang kanyang asawa, pati ang kanyang mga anak, yung kanyang 2 manugang pinayuhan niya. Sabi niya sa kanila, "O mga anak, iwanan niyo na ako. Umalik na kayo sa tahanan niyo." Ang ibig sabihin ng pagbabalik sa tahanan nila ay pagbabalik doon sa kanilang relihiyon at pagbabalik doon sa kanilang mga sinasambang Diyos-Diyosan. Pero may malalim na dahilan si Naomi. Kasi sabi niya, hindi na ako magkakaanak eh. Kahit mag-asawa pa ako ngayong gabi o sumipi ako sa asawa ko ngayong gabi, magkaanak. Sabi niya, hihintayin niyo pa ba yun bago lumaki at para mapangasawa niyo? Bakit niya sinasabi yun? Kasi merong kultura sa mga Israelita na pag halimbawa ang anak mong lalaki, may asawa siya, tapos namatay yung anak mo, merong tinatawag na na parang tutubos o kinsman redeemer ang tawag actually doon. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ang ginagawa, obligasyon ng susunod na anak na lalaki na ipagpatuloy yung lahi o yung linya ng kanyang kuya. So ang gagawin, siya ang magiging responsibilidad, magkakaroon ng responsibilidad para dun sa pamilya ng kuya niya, yung kuyang namatay. So ang gagawin niya, aarugain niya yung asawa ng kuya niya, magiging asawa niya din yun. Pero yung magiging anak niya doon sa asawa ng kuya niya ay hindi nakapangalan sa kanya, kumbaga. Nakapangalan doon sa kuya niya. Yun yung customary nila o kultura nila. Nakuha nyo? Kaya sinabi ni Naomi, sabi niya, maghihintay pa ba kayo? Hihintayin niyo pa ba yung susunod kong anak? Sabi niya, hindi na. Matanda na ako, hindi na ako magkaanak. Kahit pa magkaroon ko ng asawa ngayon at magkaanak. Sabi niya, hindi niyo na rin mahihintay yun. Kaya ang sabi niya, umuwi na lang kayo sa inyong pamilya. Umuwi na kayo sa inyong mga kamag-anak. Kasi sabi niya, pansinin niyo mabuti yung sinabi niya, kasi it is bitter for me than for you. Sabi niya, sobrang pait ang naranasan ko. Sobrang pait ang naranasan ko. Kasi, ito ang interpretation niya doon. Sa lahat na nangyari sa kanyang buhay, dahil namatay ang asawa niya, namatay ang mga anak niya, at nandoon sila sa lupain na hindi sa kanila, sabi niya, sobrang pait ang nangyari sa akin. At, etong sabi niya, tingin ko, ang kamay ng Diyos ay laban sa akin. Parang sinasabi niya na, galit sa akin si Lord. O kaya, pinabayaan na kami ng Diyos. Sabi niya, yun ang interpretation. Ayun sinabi niya sa mga manugang niya. Ngayon, sa 2 manugang niya, yung isa, umalis, pero may isang nanatili. Yung loyalty niya, very exceptional. Tingnan niyo kung anong sinabi niya. Verse 16, But Ruth replied, sabi niya, do not urge me to leave you or to turn back from you. Where you will go, I will go, and where you stay, I will stay. Listen to your people will be my people, and your God will be my God. Where you die, I will die, and there will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. So ano nangyari? Isa, si Orpha, malis na. Si Ruth hindi. Sabi niya pa, huwag niyo akong pilitin na iwanan ko kayo. Hindi ko kayo iiwanan. In fact, sabi niya, pupunta ako. Kung saan ka pupunta, sasamahan kita. Grabe yung loyalty niya, no? Wala na yung asawa. Kung tutuusin, parang hindi niya nakaano-ano ito, no? Wala na yung asawa niya, patay na.
Pero grabe, may nakita siyang something sa buhay ni Naomi marahil at sa lahi ng Israel. In fact, yung confession niya actually, yung confession ni Ruth were a confession of, listen to this, confession of faith. Ito sabi niya, your people will be my people. Sasama ako sa iyo, yung mga tao mo, yung angkan mo, yung lahi niyo, magiging lahi ko na din yan. At ang Diyos mo, ito matindi, ang Diyos mo, magiging Diyos ko din yan. Imagine, si Ruth ay isang Moabite, meaning to say, ang sinasamba niya, yung Diyos-Diyos na ng mga Moabita. They have so many gods actually, different gods. But when she met this family of Naomi, he did not only embrace his husband na namatay na, but also their identity as God's people, and he ultimately embraced Yahweh, their God. Tama nyo? At determined siya, sabi hindi na ako alis, hindi kita iiwanan. Anong nangyari doon sa isang manugang? Umuwi. Anong ibig sabihin nun? Nung umuwi siya, bumalik siya sa kanyang Diyos-Diyosan. Pero si Ruth was so determined to stay and to be identified as God's people and to be identified as a person who worship the true God. Nakanya? Grabe yung commitment na yun. Now, umuwi sila sa Bethlehem, at pagdating sa Bethlehem, ano nangyari? Nabalitaan niya ng mga tao. In fact, sabi niya pa nga dito pagdating niya doon, sabi, wag niyo na akong tawaging Naomi. Bakit? Ang Naomi kasi ang ibig sabihin pleasant, maayos, maluwag, maganda, makaaya-aya. Sabi, hindi yan ang nangyari sa buhay ko. See, yung nangyari sa buhay ni Naomi, yun na ang nag-define sa kanya. Nakanya? Eventually, yung pangyayari, dinikit niya sa kanyang buhay, and so therefore, sabi niya, pangalanan niyo na ako. Nang iba, hindi na Naomi, hindi na ako pleasant, hindi na maayos ang buhay ko. But rather, sabi niya, she told them, call me Mara. Alam mo ibig sabihin ng Mara? Bitter o mapait. Sabi niya, huwag niyo na akong tawaging maayos ang buhay ko o pleasant. Call me Mara, mapait ang buhay ko. Kasi, ito na interpretation niya, he looked at his circumstances, and so therefore, ito yung interpretation niya, because the Almighty has made my life very bitter. Pangalawang beses niya na itong sinabi. Yung nangyari sa kanyang buhay, yung circumstances niya, ang nag-define kung sino siya, and so therefore, ang interpretation niya, malupit sa akin kasi ang Diyos. Mapait ang binigay niya sa aking buhay. In fact, itong sabi niya, ang testimony niya, I went away, umalis kami dito, but the Lord, sabi niya, we went away full, umalis kami rito ng punong-puno, mayaman, magarbo, maayos, but the Lord has brought me back empty. Pero ibinalik kami ng Diyos dito, wala kaming dala-dala. So why call me Naomi? Huwag niyo akong tawaging Naomi o pleasant, because the Lord has afflicted me, yun ang interpretation niya. The Lord has afflicted me and the Almighty has brought misfortune upon me. Saglit lang, mag-reflect lang tayo dito. Minsan di ba ganyan din nararamdaman natin kapag yung circumstances natin sa paligid natin ay di maayos. Halimbawa, ikaw ay, wala na kayong bigas, tapos nagkasakit pa kayo, o kaya may nangyari pang hindi maganda na kailangan gumastos, tapos nagkabaon-baon kayo sa utang. Dati-dati hindi naman ganun Di ba? Halimbawa, dati nag-abroad ang asawa nyo, so mag-arbong, may business kayo, nag-boom ang business nyo. Pero suddenly dumating yung pandemic, bumagsak ang lahat. And sometimes, because of our negative experiences in life, we tend to interpret that God is against us. Di ba ganun? Grabe, pinaparusahan siguro ko ng Diyos. O kaya, hindi na ako mahal ni Lord. May ganun ba sa inyo nagsabi? Dahil sa nararanasan nyo ngayon na pagsubok at kahirapan, ang interpretation nyo, si God, galit sa inyo. O kaya, ina-afflict na kayo. Pinaparusahan kayo. Nakanyo, si Naomi, ganun ang naging interpretation niya sa nangyari sa kanyang buhay. Now, ano mga pwede nating matutunan dito? Of course, na-highlight dito yung loyalty ni Ruth. Biruin mo, iiwanan niya ang kanyang lupain, ang kanyang mga kamag-anak, at sasama siya kay Naomi, pabalik sa Bethlehem. Although, inaano na siya pinagtatabuyan na siya. What happened? Naomi loses her husband and 2 sons, but Ruth chooses to stay with Naomi. And he has this declaration of faith and loyalty. Sabi niya, your people will be my people, and your God will be my God. Alam mo ibig sabihin nun? Grabe yun. Declaration of faith and loyalty. And you know what?
of course, at the end of the story, alam natin nangyari. So what lesson can we learn from this thing? In the midst of crisis, loyal commitment and faith shine brightest, and God honors them. Makikita mo talaga kung sino yung totoong loyal at totoong may commitment kapag hindi siya nang iiwan sa kabila ng kahirapan. At alam nyo, natutuwa ang Diyos sa ganun. Natutuwa ang Diyos sa mga taong ganun na ino-honor pa rin nila yung commitment nila, ino-honor nila yung relationship nila at hindi sila bumibitaw. May loyalty sila even though sometimes they are undergoing crisis, problems in life. Natutuwa ang Panginoon doon. Ang kabaliktaran naman yan, yung mga madaling sumuko, kunting nahirapan lang, umalis na, mga ganyan. Yung may commitment, tapos konting hirap lang, ayaw na. Ang Panginoon, natutuwa siya doon sa mga, ang commitment, matatag kahit nasa gitna ng pagsubok. Yung bang hindi nang iiwan. Yeah. God honors loyalty. So that is chapter 1. Let's go to chapter 2. So ano nangyari? Now Naomi had a relative on her husband's side, a man of standing from the clan of Elimelech, whose name was Boaz. So ano nangyari? Here comes in chapter 2, Boaz is being introduced to us. Ano daw siya? Uy, relative pala ng husband ni Naomi, itong si Boaz. Hindi lang siya relative sa husband side. Ang description sa kanya, a man of standing. Anong ibig sabihin nito? Isang lalaki na may paninindigan, isang lalaki na maganda ang reputasyon. Nakuha niyo? At ang pangalan niya ay Boaz. And Ruth the Moabite said to Naomi, "Let me go to the fields and pick up the leftover grains behind anyone whose eyes I find favor." So dahil bumalik sila, mahirap nga sila, di ba? So kailangan magtrabaho. So si Ruth, siya ang tumayong breadwinner at ang nagpaalam siya sa kanyang biyenan. Sabi niya, alis po muna ako, punta ako sa mga nag-aani at sasabay po ako doon at yung mga tira-tira po nila, sabi niya, makikukuha ako doon sa mga papayagan po akong Alam niyo sa atin, sa probinsya, uso din to eh. Naalala ko nung bata pa ako sa Pasig, kasi palayat pa yan sa Pasig eh. Pag panahon ng anihan, nakikikuha din kami ng yung mga natira, yung mga hindi na ani. O kaya, nung hinakot nila yung palay, may mga nahuhulog. Yon, kinukuha namin yon. I would like to imagine ganun yung nangyari kay Ruth. Pumupunta siya doon sa mga umaani, tapos yung mga natitira kinukuha niya, tapos binabayo, binibilad, yun ang kakainin nila. Now, so she went out, entered a field, and began to glean behind the harvester. So sumusunod sila doon sa mga ani. As it turned out, ano daw nangyari? She was working on a field belonging to Boaz. So napunta siya doon sa lugar na kung saan pag-aari ni Boaz. At si Boaz was from the clan of Elimelech. Inulit-uli yun, meaning to say, binibigyan ng emphasis, related yung asawa ni Naomi kay Boaz. Verse 4, just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvester. Pansinin niyo kung gaano ka-godly itong taong ito. Tingnan niyo, sabi niya, nung dumating siya, ang pangbati niya doon sa mga tao, the Lord be with you. Grabe, yung kanyang prayer is that God's blessing or God's presence actually will be upon not only for him but for the people. And the response of the people were, the Lord bless you. Alam niyo, magandang may lesson tayo makukuha dito. When you actually give blessing to other people, then people's response most likely will also give their blessing to us. That's why alam nyo, kahit saan tayo pumunta, let's bless people. Let's bless them. And as we bless them, they're also going to bless us. And yung blessing, hindi lang ito yung bless na ganun, yung kaya magsasabi ka ng mga good word, kundi you really hope for the best of the people. Gusto mo na mapaayos sila, maging maayos sila, umunlad sila, maging magandang buhay nila. Pag ganun yung damdamin daw natin, yung mga tao, ganun din ang ibabalik sa atin. And that were their answer. Verse 5, Boaz asked the overseer of his harvester. So ano nangyari? Medyo nakot ng attention ni Boaz si Ruth. Nakita niya si Ruth. Sabi niya, sino yun? Who does that young woman belong to? Kaninong yun? Kaninong anak? O kaninong pamilya? The overseer replied, she is the Moabite who came back from Moab with Naomi.
She said, "Please let me glean and gather among the sheep behind the harvester." She came into the field and has remained here from morning till now, except for a short rest in the shelter. So, nung nakita ni Boaz, marami yan. Maraming nangunguha ng mga naiwan na inani. Pero nakot yung attention niya ng babaeng ito, si Ruth. Sabi niya, sino yun? Parang hindi ko pa nakita yun ha. Siguro ganun pagkakasabi. So piniliwanag nung tagapamahala nung anihan. Sabi niya, ayan yung Moabita. Yan yung manugang ni Naomi na nakiusap po siya na dito siya magdadampot ng mga naiwan na inani na kanya. Then, nakasunod, so Boaz said to Ruth, lumapit siya kay Ruth, sinabi, "My daughter, listen to me." You will notice, ang tawag niya, my daughter. Alam niyo bakit? Kasi si Boaz medyo nasa edad na siya eh. Ni-imagine ko, baka mga nasa 20s o mid-20s si Ruth, at baka si Boaz mga nasa 50s or past 50s. Maybe ganun. Nakanya. So, ang tawag niya, "My daughter, listen to me." Sabi niya, "Don't go and glean in another field and don't go away from here. Stay here with me, the woman who worked for me. Watch the field where the men are harvesting and follow along after the women. I have told the men not to lay hand on you, and whenever you are thirsty, go and get a drink from the water jars the men have filled." So, nabagbag agad ang damdamin ni Boaz kay Ruth kasi nabalitaan niya yung loyalty ni Ruth sa kanyang biyenan. Ay sabi niya, "Anak ko, halika, makinig ka sa akin." Sabi niya, "Huwag ka nang pumunta sa ibang mga nag-aani, dito ka na lang. Kasi safe ka dito." Sabi niya, "Hindi ka gagalawin, hindi ka anuhin ng mga tauhan ko dito. At saka isa pa, sabi niya, pag nauuhaw ka, makiinom ka doon sa tubig ng mga tauhan ko." Grabe yung yung kagandahang loob ni Boaz. No? A godly man in a very gracious person. Verse 10, "At this, she bowed down with her face to the ground. She asked him, 'Why have I found such favor in your eyes that you notice me, a foreigner?'" So, dahil doon sa sinabi ni Boaz, nagbigay galang si Ruth. Sabi niya, "Nakakahiya naman po sa inyo." Kumbaga, parang paraphrase na lang natin. "Nakakahiya naman po sa inyo na binigyan niyo ako ng ganyang klaseng pabor. Isamantalang dayo lang po ako dito." Niya. So Boaz replied, ito sabi ni Boaz, "I have been told all about you, all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband, how you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before." Ano sabi ni Boaz kay Ruth? Sabi niya, "Alam mo, nabalitaan ko yung ginawa mo. Yung ginawa mong desisyon na sumama sa biyenan mo kahit namatay na yung asawa mo at iniwan mo ang mga magulang mo doon sa land of Moab, iniwan mo sila sa bayan nyo, sumama ka sa biyenan mo," sabi niya, "na pumunta ka sa isang lugar sa lipi ng mga biyenan mo na hindi mo nang talaga alam, hindi mo kilala." Tapos sa verse 12, binigyan ng blessing, nagbigay ng blessing ulit si Boaz. Sabi niya, "May the Lord repay you for what you have done." Sabi, ang Diyos ang magpapalit ng biyaya o blessing sa mga ginawa mong kabutihan sa iyong biyenan. At hindi lang yun, yung blessing niya pa, "May you be richly rewarded." Sabi niya, ang Diyos ang magbuboost ng lahat ng pagpapalan para ikaw ay i-reward niya. The God of Israel under whose wings you have come to take refuge. Inacknowledge niya yun. Sabi niya, yung decision mo na sumama sa biyenan mo to be part of His people, actually, that is a decision that Ruth made to be under, sabi niya rito, to be under the care and protection of God's refuge. Yun, binanggit niya rito. Under whose wings you have come to take refuge. Galing. Verse 14, "At meantime Boaz said to her, 'Come over here, have some bread and dip it in the wine vinegar.' When she sat down with the harvester, he offered her some roasted grain. She ate all she wanted and had some left over. As she got up to glean, Boaz gave orders to his men." Ano nangyari? "Let her gather among the sheep and don't reprimand her." So, iniyaya pa ni Boaz na kumain. Nakita niya siguro gutom na. Sabi, "Kumain ka dito. May merienda dito. May pagkain dito." At binigyan niya ng pagkain para mabusog talaga siya. Tapos hindi lang yun. Tumayo pa si Boaz. Binigyan niya ng instruction yung mga tauhan niya. Sabi niya, "Hayaan niyo yan ha.
hayaan yung manguha siya ng mga naiwan o natirang mga ina ninyo. In fact, sabi niya sa verse 16, even pull out some stalks from her, from the bundles, and leave them for her to pick up, and don't rebuke her. At sinabi niya pa, intentionally, sabi niya, ganito ang gawin niya, mag-iwan talaga kayo. Doon sa mga ina ninyo, mag-iwan kayo para makuha niya at wag niyo silang papagalitan. Grabe, nasa protection na agad ng authority ni Boaz si Ruth. So what can we learn? That was chapter 2. What can we learn from chapter 2 about Ruth's labor? Well, we can see that Ruth gleams in the fields of Boaz to provide for Naomi and herself. Nagtrabaho siya, nagdampot ng mga naiwan o natirang mga grains para suportahan hindi lang sarili niya kundi pati ang kanyang biyenan. So naging breadwinner siya. Eventually, Boaz notices Ruth's diligence and kindness. Grabe, nakita niya, sabi niya, ibang klase itong batang to. Nagdesisyon siyang iwan ng mga magulang para sumama sa biyenan niyang matanda na at ngayon siya nagtatrabaho para suportahan ang kanyang biyenan. So in-acknowledge niya yon and he actually blessed Ruth. So what lesson can we learn from this? Listen to this. Provision flows when we combine diligent effort with faithful obedience to God. Si Ruth, yung naalala niyo yung sa Proverbs chapter 31, yung babaeng anong tawag doon? Masipag. Ganun yung picture niya dito. He was very diligent. And you know what? Diligence is being rewarded by God. Pag masipag ka, tapos napakaganda ng intention mo to support your family, even like Naomi na matanda na at nangangailangan ng support. Si God na mismo ang nag-orchestrate ng lahat ng bagay. Dinala siya doon sa tamang tao, tamang lugar, kasi ang pagnanais niya ay mapaglingkuran yung kanyang pamilya, which is at this time Naomi. Ino-honor ni God yan. Ino-honor ni God yung intention at the same time yung diligence. Kaya alam niyo kung maghahanap tayo ng trabaho, pag-pray din natin talagang mabuti na si God ang magdadala sa atin sa tamang tao at tamang lugar. God actually blesses us as we work diligently and faithfully obeying God. Si Ruth, parang makikita mo yung kanyang commitment. He stayed true to her commitment. And so therefore, God blessed her also. Chapter 3. Mabilis lang naman to kasi 4 na chapter. One day, Ruth's mother-in-law, Naomi, said to her, "My daughter, I must find a home for you." So, alam niyo, nakita ni Naomi yung diligence at yung malasakit ng kanyang manugang. Kaya inisip niya rin na mapabuti talaga yung yung manugang niya. Ay sabi niya, "My daughter, kailangang ihanap kita ng magiging tahanan mo." Ang ibig sabihin nun, kailangang maihanap kita ng mapapangasawa at magkaroon ka ng pamilya. Sabi niya, where you will be well provided. So, gusto kitang ihanap ng magiging pamilya mo na kung saan aalagaan ka at well provided ka. Sabi niya, "Now Boaz, with whose woman you have worked, is a relative of ours." Ngayon, eto na, sinabi na ni Naomi, alam mo ba yung Boaz na may-ari ng fields na pinupuntahan mo? Kamag-anak yan ng asawa ko. At dahil kamag-anak, sabi niya, he could be a possible kinsman redeemer. Meaning to say, dahil kamag-anak namin yan, meron silang responsibility actually according to Torah, according to the book of law, according to the book of Moses. Sabi niya, they are bind with a responsibility to take care of us. Remember, yung sinabi ko sa inyo kanina na pag namatay yung anak, yung susunod na anak ang kakalinga doon sa asawa nung naunang anak. Pero this time, wala na kasi siyang mga anak. And so therefore, ang kasunod na tutulong na yung malapit na kamag-anak na kanya. So sabi niya, nakita niya, si Boaz, yan, alam ko, sabi niya, gusto ko magkaroon ka ng pamilya. At si Boaz, sabi niya, natin yan, relative natin yan. So ngayon, sabi niya, tonight, he will be winnowing barley on the threshing floor. Wash, put on perfume, and get dressed at your best clothes. Then go down to the threshing floor, but don't let him know you are there until he has finished eating and drinking. When he lies down, note the place where he is lying, then go and uncover his feet and lie down. He will tell you what to do. So ano nangyari? Sabi niya, binigyan niya instruction si Ruth. Sabi niya, ganitong gawin mo ha, maligo ka, magpaganda ka, magpabango ka. Ngayong gabi, sabi niya, pagkatapos nilang
magwino ng barley. Ano ba sa Tagalog ng wino? Parang mag-iik, no, ng palay sa atin. Sabi niya, pagtulog na si Boaz, doon sa lugar na tinulugan niya, sabi niya, pumunta ka doon, matulog ka doon, sabi niya sa paanan niya, tapos yung kanyang kumot, itaas mo sa paa niya, tapos matulog ka doon sa paanan niya. Alam niyo, ano kasi yun kasama yun sa kanilang practice na kung gusto nung pamilya na kung gusto ng babae actually na yung lalaki ang kanyang maging kinsman redeemer, yun yung practice. Pupunta ka doon parang sort of ino-offer mo yung sarili mo na maging asawa na kanya. Kaya sabi, matutulog ka sa paanan niya tapos alisin mo yung kanyang yung sabi rito ang pagkakasabi, uncover his feet. Tanggalin yung parang sa atin kumot. Tanggalin yung kumot sa paa niya. Tapos pag nakita ka niya doon, sasabihin niya kung anong dapat mong gawin. He will tell you what to do. Ano sabi ni Ruth? I will do whatever you say. Si Ruth very submissive, no? Hindi siya nagreklamo na ano ba yung sinasabi niyo? Bakit mo ko inaano dun sa quote-unquote matanda na? Parang gano'n, di ba? Pero sabi niya, I will do what you say. Because he trusted her mother-in-law. Alam niya na itong mother-in-law niya, maganda ang layunin din sa kanya. So Ruth answered, so she went down to the threshing floor and did everything her mother-in-law told her to do. Magkaroon tayo ng konting dito, insight. Alam nyo, maganda talagang makinig sa mga magulang. Kahit sabihan na. Ito sa time na ito, wala nang magulang si Ruth, iniwan sa lupain niya. So ang magulang niya ay si Naomi. At si Naomi, may magandang intention talaga sa kanya. Kahit sa Bible nakasulat yan, di ba? Yung pang-apat na utos ng Diyos. Ano yung pang-apat na utos ng Diyos? Igalang mo ang iyong mga magulang. Sa 10 utos, yung pang-apat na utos lang ang merong promise. At alam niyo promise doon, you will live long in the land and you will flourish. Ang interpretation ko nun dalawa. Hahaba ang buhay mo pag ginagalang mo at sinusunod mo mga magulang mo. Hahaba ang buhay mo at uunlad ang buhay mo. Tama niya. And that's something that Ruth eventually embraced. Natutunan niya na sumunod sa kanyang magulang. Tingnan natin. So verse 7, when Boaz had finished eating and drinking and was in good spirit, medyo lango, no? He went over to lie down at the far end of the grain pile. Ruth approached quietly and covered her feet and lay down. In the middle of the night, something startled the man. Siguro naramdaman ni Boaz nung hating gabi na parang malamig, parang walang sapin yung pa ako. Nagising siya. At nung nagising siya, he turned and there was a woman lying in his feet. Nakita niya, bakit merong babae dito sa paanan ko? Nagulat siya. Tinanong niya, sino ka? Who are you? He asked. Sumagot si Ruth, I am your servant, Ruth. She said, spread the corner of your garment over me since you are a guardian redeemer of our family. So ano sinabi niya? Sino ka? Ba't nandiyan ka? Nagulat si Boaz. Sabi niya, ako ito ang inyong lingkod, si Ruth. Sabi niya, spread the corner of your garment. Parang sinasabi niya rito, kumutan niyo rin ako. Nakanya, tabihan niyo ako, kumutan niyo ako kasi kayo po ang aking, sa NIV version, ang pagkakasabi, guardian redeemer of our family. Sa King James version, ang pagkakasabi, you are the kinsman redeemer. Parang sinasabi niya, kasi ang may kumot si di ba? Si Boaz. Malamig na nung gabi. Nagising siya kasi nga yung kanyang paa walang kumot. Nagising. Tapos nakita niya si Ruth. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Nagpakilala siya. Ako po si Ruth. Tapos sabi ni Ruth, kumutan nyo din po ako. Parang sinasabi niya na, sakupin nyo din po ako. Pawiin nyo din po yung aking lamig or protection nyo rin po ako. Bakit? Kasi kayo po ang aking guardian redeemer or kinsman redeemer. Now, sa Leviticus chapter 25, dito nanggagaling yung concept of kinsman redeemer. Sabi rito, if one of your fellow Israelites, sabi ni Moses, becomes poor and sells some of their property, their nearest relative is to come and redeem what they have sold. Anong nangyari daw dito? Sabi, kung halimbawa, isa sa mga Israelita sa inyo na isang na ibenta yung kanilang lupain, tapos wala na silang property. Sabi niya, yung pinakamalapit daw na kamag-anak
na may kakayahan, sila yung tutulong doon sa kamag-anak na yon para matubos yung kanilang mga ibinenta o isinangla. Nakanya? Ang ganda ng concept na ito kasi yung responsibility is being actually given to the family. Meaning to say, hindi natin pwedeng i-neglect yung pamilya natin. At this time, it was actually a law, mandatory. Oh, kayo na may mga maalwa ang buhay, yung malapit yung kamag-anak, na nabaon sa utang o naghirap, kayo ang may responsibilidad. Pinapakita kasi doon ng Panginoon na the reason why I'm blessing you actually is to use that to help others also. Ang gandang concept, di ba? Now, isa pa, sa Deuteronomy 25 verse 5 to 6, sabi rito, if brothers are living together and one of them dies without a son, his widow must not marry outside the family. Ano daw nangyari dito? Kung yung kapatid daw, ay may kapatid na lalaki din, tapos wala silang anak na lalaki at namatay. Yung nabalo na babae, hindi siya pwede mag-asawa ng nasa labas ng pamilya. But rather, sabi, her husband's brother, yung kapatid ng kanyang asawa na namatay, shall take her and marry her and fulfill the duty of a brother-in-law to her. So anong gagawin? Yung duty ng original na asawa ay gagampanan ng kapatid para sa kanyang pamilya. The first son she bears shall carry on the name of the dead brother so that his name will not be blotted out from Israel. So, siya ang magtataguyod. Tataguyod niya yung lahi o pamilya niya. Ibig sabihin, pag nagkaanak siya dun sa asawa nung kanyang kapatid na yung namatay, yung asawa nun, pag nanganak, yung anak nun, ituturing na anak nung kapatid niya, hindi sa kanya. So ganun, para daw magpatuloy, hindi mawala yung pangalan nung pamilyang yun sa Israel. Nagets niyo po ba ang concept? Yung panganay, pag namatay, yung kasunod na lalaki, siya ang magtataguyod para magkapamilya, itutuloy niya. Meaning to say, mapapangasawa niya yung asawa nung kanyang kuya. Naalala niyo yung minsan may lumapit kay Jesus, tapos tinanong niya, sabi niya, kung meron pa pong kung mabubuhay pa daw na muli, paano po mangyayari kapag halimbawa meron daw isang babae na nagkaroon ng asawa, tapos namatay ang asawa niya, tapos yung kapatid niya naging asawa, tapos namatay na naman, tapos yung kapatid na naman na pangasawa, namatay na naman. Sabi nung Pariseo, paano po yan pagdating sa langit, sinong kikilalanin niyang asawa? Although ang topic na yun ay patungkol sa gusto nila kasing pasinungalingan na wala nang pagkabuhay na muli. Sabi ni Jesus, sa langit wala nang ganun, tuturing na tayong mga anghel. Pero ang point ko doon ganito, yung konsepto ng kinsman redeemer ay nasa konsepto ng mga Hudyo, kaya yon ni-raise nung Pariseo. Kasi nasa concept nila yon na pag yung kuya namatay at wala silang anak, yung susunod na kapatid, siya ang magtataguyod para sa pamilya niya. Meaning to say, magiging asawa niya yung asawa ng kapatid niya na namatay, tapos itataguyod, ipagpapatuloy yung kanyang family. Pero hindi lang yon, may iba pang may iba pang implication. Ito ang mga responsibility of a kinsman redeemer based on the law of Moses. Number 1, siya ang magre-redeem o tutubos ng property or redeem property. If a family member became poor and had to sell land, the kinsman redeemer could buy it back to keep it within the family. Hindi lang yan, redeem relative souls into slavery. Halimbawa, merong naibenta na kamag-anak at naging slave, alipin. Ang gagawin nung kinsman redeemer, siya yung magba-buyback, tutubusin niya yun para maging malaya siya uli. Levirate marriage. If a man died without children, the kinsman redeemer could marry the widow to continue the family line. And number 4, to avenge wrongdoing. In some cases, he acted as the avenger. Meaning to say, kung halimbawa na yung pamilyang yon ay nasamantala o ginawa ng masama, ang maghihiganti, mag-a-avenge actually yung kinsman redeemer. Ngayon sa case ni Ruth, yung number 3, yung nangyari sa kanya. Okay? Now let's go to chapter 3. The Lord bless you, my daughter, he replied. Sabi doon sabi kay Ruth, this kindness is greater than that which you showed earlier. You have not run after the younger men, whether rich or poor. Anong sabi niya? Ano sabi ni Boaz kay Ruth? Sabi niya, pagpalain ka ng Panginoon. Kasi alam mo, sabi niya, hindi mo hinabol yung mas mayaman
o kaya mas bata sa akin. Yun pala, sabi niya, you did not run after a young man. Sabi niya, kundi, sabi niya, ninais mo pa rin, although hindi talaga siya Israelita, di ba? Pero ninais mo na bigyan, quote-unquote, ng lahi yung mga namatay na anak ni Naomi. Sabi niya, I will do for you all you ask. Sabi niya, gagawin ko kung anong request mo. All the people of my town know that you are a woman of noble character. Ayan. Ayan ang yun ang sabi, ang description kay Ruth, a woman noble of character. Alam niyo ba kung saan mababasa yung woman of noble character? Sa Proverbs chapter 31. Basahin niyo po yun mamaya. Although it is true that I am a guardian redeemer of your family, sabi niya, there is another who is more closely related than I. So anong sinabi niya? Totoo, yung pamilya namin ang kinsman redeemer or guardian redeemer niyo. Kaya lang, sabi niya, bago ako mapangasawa mo, meron pang mas malapit na kamag-anak. Kumbaga, layer-layer yan eh. Bago kami, may isa pa. Sabi niya. At sabi niya, kailangan tanungin natin sila. Kasi sila yung may susunod na responsibility. So sabi niya, stay for the night and in the morning, if he wants to do his duty as your guardian redeemer, good, let him redeem you. Ano sabi ni Boaz? Sabi niya, tatanungin ko yung relative natin na yun. Kung gusto niya maging guardian redeemer, sabi niya, mabuti yan. Sabi niya, hahayaan kita na doon ka na mapunta. Alam niyo, walang iniisip na si Boaz, no? Nakita niya, bata pa si Ruth and I believe, magandang babae ito. Pero alam mo, wala siyang iniisip na sa akin ka na lang, hindi ganun eh. Pwede sabi niya, hindi, puntahan muna natin yung kamag-anak ko. Ngayon, pag tinanggap ka nila, sabi niya, at kinuha nila yung responsibility as guardian redeemer, sabi, mabuting bagay yun. Nakuha niyo, ang ganda ng kanyang intention. Pero sabi niya, pag hindi, but if he is not willing, as surely as the Lord lives, I will do it. Pero kung sabi niya, pag hindi kanya tinanggap at ayaw niyang panagutan yung kanyang responsibilidad, sabi niya, sabi niya, papanagutan kita. I will be your kinsman redeemer. Sabi niya, lie here until the morning, matulog ka na rito. So she lay at his feet until morning, but got up before anyone could be recognized. And he said, no one must know that a woman came to a threshing floor. Ano ibig sabihin nito? Sabi niya, huwag mong pagsasabi. At sinabi niya sa mga tao, walang magsasabi na may pumuntang babae dito. Boaz was actually protecting the reputation of Ruth. Kasi madaling gumawa ng chismis at sabihin na, naku, may nakatalik dyan ganyan. Si si Boaz was a man of character. Nakuha niyo, kitang-kita yan sa kanyang mga So what can we learn from chapter 3? Anong nangyari doon? Ginait ni Naomi si Ruth para makahanap ng kinsman redeemer and Boaz was introduced. Si Ruth naman, he humbly went to Boaz and request for protection. Meaning, to be the kinsman redeemer. Si Boaz ang maging kinsman redeemer niya. So, what lesson can we learn from this? God offers redemption to anyone who seeks Him sincerely with trust and humility. Alam niyo ba, si Boaz, eventually, makikita natin sa chapter 4, he became the kinsman redeemer. Alam niyo ba, yung concept ng kinsman redeemer is actually a shadow or a type of Jesus. Ano ibig sabihin yan? Sa kapanahunan natin ngayon, si Jesus yung ating kinsman redeemer. Kasi kung hindi niya tayo i-redeem, wala, bankrupt yung buhay natin, bagsak yung buhay natin. We're actually enslaved of sin and we cannot free it ourselves. Tayo ay baon na baon sa utang sa kasalanan na kailangang may tumubos sa atin, a kinsman redeemer. And you know who that is? That is Jesus Christ. So, Boaz actually is a picture of Jesus redeeming us. Si Ruth naman tayo yung church. The church actually is the bride where Jesus Christ redeemed. Naka nyo? So, God offers redemption and He offers it actually to anyone who seeks Him sincerely with trust and humility. So, that's chapter 3. Patapos na tayo. Chapter 4. Tuloy natin ang kwento. So, now Boaz went up to the gate and sat down there, and behold, the close relative of whom Boaz had spoken came by. So, ano nangyari? Sa kanilang kapanahunan, sa Bethlehem, yung mga tao, parang nakatambay yan sa mga gate. So, si Boaz, tumambay doon. Tapos nung padating na yung kanyang close relative, tinawag niya, kinausap niya. Sabi niya, come aside friend. Sabi niya, sit down, mag-usap tayo. So he came aside and sat down and he took 10 men of elders of the city. So nung nag-usap sila, hindi lang sila basta nag-usap, kumuha siya ng mga saksi at yung mga elder, yung mga matatanda, mga ginagalang doon sa kanilang syudad.
At ano sabi niya? Sabi niya, sit down here. So they sat down. Then he said to the close relative Naomi, sabi niya, Naomi who has come back from the country of Moab sold the piece of land which belonged to our brother Elimelech. Anong sabi niya? Kinausap niya yung relative. Alam niyo, si Naomi, kamag-anak natin to eh. At alam mo na, ibenta yung kanyang yung kanyang lupain sa kapatid natin na si Elimelech, na ibenta yun. Kailangan nating tubusin. And I thought, sabi niya, I thought to inform you, saying, buy it back in the presence of the inhabitants and the elders of my people. If you will redeem it, redeem it. But if you will not redeem it, then tell me that I may know, for there is no one but you to redeem it, and I am next after you. Sabi niya, tayo actually, sabi niya, ang binigyan ng responsibilidad na tubusin yung naibentang lupain ni Elimelech na asawa ni Naomi. Si Elimelech, kamag-anak natin yun. At tayo yung, ikaw actually, sabi niya, ikaw ang susunod na may responsibilidad na tubusin ito. Pero sabi niya, kung hindi mo gustong tubusin, sabi niya, sabihin mo, sabi niya, ako tutubusin to. So, pinahayag na ni Boaz yung intention niya, na gusto niya rin, pero binibigyan niya muna ng opportunity yung pinakamalapit na kamag-anak. Pero ano yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin kasi ng responsibility, mababawasan yung yung inheritance o yung mana niya. Ibig sabihin yung ari-arian niya, yung pera niya mababawasan, at imbis na yun ay pakikinabangan ng direct na mga anak niya, hindi, makikinabang nun yung anak na, quote-unquote, ng pamilya ni Naomi kay Elimelech, under the name of Elimelech. Nakuha niyo? So Boaz said, on the day you buy the field from the hands of Naomi, you must also buy it from Ruth the Moabite. Sabi niya, pag binili mo ito para kay Naomi, galing kay Naomi, kailangan bilhin mo din ito kay Ruth. Meaning to say, package deal yan. Pag binili mo yung lupain, kasama doon yung si Naomi at saka si Ruth. Meaning to say, hindi lang lupain ang maging responsibilidad mo, pati yung mga may-ari nun. Isasama mo yun. At sabi niya, the Moabite, sabi niya, kasi sabi niya, you must also buy it from Ruth the Moabites, the wife of the dead. Ayan ang asawa nung namatay na anak. Bakit daw? Anong reason? To perpetuate the name of the dead through his inheritance. Naalala niyo yung sabi doon sa Leviticus na binasa natin, para ipagpatuloy yung pangalan nung lalaking namatay. So, pag nagkaanak siya doon kay Ruth, hindi niya na yun apelyedo kumbaga, kundi i-apelyedo yun doon sa asawa ni Ruth na namatay. Nagets niya? So, the close relative said, anong sinabi ng close relative? Nakita niya, ang laking responsibilidad. Sabi niya, I cannot redeem it. Hindi ko kaya. It's short to say na ayoko ng responsibilidad na yan. Ayoko yan. Kaya sabi niya, I cannot redeem it for myself, lest I ruin my own inheritance. Sabi niya, naku, baka mamulubi pa ako dyan o kaya mawala yung aking yaman o mana. So, ang sabi niya, you redeem my right of redemption for yourself, for I cannot redeem it. Sabi niya, binibigay ko na sa iyo yung responsibility to redeem. Ikaw na ang tumubos. Binibigay ko na sa iyo yun. Ikaw na yung binibigyan namin ng karapatan o responsibility. Nakuha nyo? Ngayon, may costumbre. Now, this time was the custom. Ano yung custom daw? In the former times in Israel concerning redeeming and exchanging to confirm anything. One man took off his sandals and gave it to the other man. And this was a confirmation in Israel. So, kapag hindi tinanggap nung nearest relative as kinsman redeemer, yung susunod na relative ang pwedeng tumubos. Pero sa kanilang customary, ang gagawin, yung sandalyas niya, kukunin. Parang kung ngayon, kumbaga sapatos niya, kukunin yung sapatos niya at ibibigay dun sa tutubos. Nakanyo? So, parang pagsasalin ng responsibilidad. Pero on the other hand, dun sa taong kinuhanan ng sandalyas, parang naman yun sa kanya, kahihiyan. Bakit? Kasi hindi niya ginampanan yung responsibilidad. So, kinuhanan siya ng sandalyas at ibinigay dun sa isa. Nagigets niyo po ba? So, that's it. So, therefore, the close relative said to Boaz, buy it for yourself. So, he took off his sandals, tinanggal niya yung kanyang sandalyas. And Boaz said to the elders and all the people, you are witnesses this day that I have bought all that was Elimelech's and all that was Chilion's and Mahlon's from the hands of Naomi. Moreover, Ruth, the Moabites, the widow of Mahlon, I have acquired as my wife to perpetuate the name of the dead through his inheritance, that the name of the dead may not be cut off from among his brethren and from his position at the gate
you are witnesses this day. So, di ba kumuha siya ng mga elder? Sabi niya, oh, kayo mga saksi ko ha, na ngayon, ako na ang bibili, sabi niya, nung lupain ni Naomi sa kanyang asawa na si Elimelech, sa kanyang mga anak, yung lupain mga anak niya si Chilion at Malion. At kasama doon, kinukuha ko na din si Ruth na balo ni Malon at magiging asawa ko na siya para nang sa ganon magpatuloy ang lahi ni Malon at ni Elimelech sa pamamagitan ko kay Ruth. Nakanya, at sabi niya, o kayo ang mga witness ko, kayo ang mga saksi ko. Alam niyo, napaka noble talaga nitong si Boaz. Kasi ginawa niya yung pagkuha kay Ruth bilang asawa niya in a very legal manner. Tinupad niya yung kostumbre, yung responsibilidad at maging yung batas. Nakanya, napaka noble nitong si Boaz. Now, let's continue. So all the people who were at the gate at the elder said, we are witnesses. The Lord make the woman who is coming to your house like Rachel and Leah and the two who built the house of Israel. And may you prosper in Ephrathah and be famous in Bethlehem. Grabe, no? Hindi lang sinabi ng mga elders na, okay, witness kami, pinagtitibay na namin yan. Nagbitaw pa sila ng blessing. Ano yung blessing? Sana sabi niya, may the woman who was coming to your house like Rachel, maging katulad daw ni Rachel at Leah. Ano ibig sabihin nun? Maging fruitful, maraming anak. Sabi niya, and the two who built the house of Israel, and may you prosper, may blessing pa ng prosperity. At nilang yan, may you become famous in Bethlehem. May your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, because of the offspring which the Lord gave you from this young woman. You will notice na banggit dito si Perez, yung kanilang ninuno, at si Tamar. Naalala niyo si Tamar? Yung harlot, yung prostitute, nung pagpasok nila sa Jericho, hindi rin yan Israelite pero became part of the family of Israel. Nakanya? And now here comes another woman which is not originally an Israelite pero became part of Israel. So naging magkamag-anak pa si Tamar at si Ruth. Now, so Boaz took Ruth and she became his wife, and when he went into her, the Lord gave her conception. She bore to a son, so nanganak ng lalaki. And then the woman said to Naomi, nung makita nagkaroon ng anak na lalaki, binati ng mga kababaihan si Naomi. Bakit si Naomi? Kasi nga yung bata, magiging offspring na ni Naomi. Nakanya? And blessed be the Lord who has not left you this day. Ano sabi ng mga babae? Pagpalain ka ng Panginoon, hindi ka niya iniwan. Grabe yan, a close relative, and may his name be famous in Israel, and may he be to you a restorer of life. Restorer, grabe. Sabi niya, ang Diyos ang magpapanauli ng buhay mo. Restorer of life. Alam niyo, meron akong kinumpose na kanta, God Our Restorer. Pinost ko pala yan sa natin, sa Ready to Answer, YouTube tsaka page. Magandang soundtrack yan, ha. Pakinggan niyo. Kung wala kang ginagawa, imbis na kung anong pinakikinggan niya, yung soundtrack, isang buong album yun eh. Now, sabi rito, for your daughter-in-law who loves you, who is better to you than 7 sons has borne him. Grabe, sabi niya, pagpalain ka kasi yung manugang mo na mas matindi pa sa 7 mga manugang na lalaki. O kaya 7 mga anak na lalaki. So parang sinasabi na ang katapat ni Ruth, si Ruth isa, tapos 7 anak na lalaki. Ganon daw katindi yung parang ganon inihalin tulad ng mga babae si Ruth yung blessing sa kanya. Bakit? Sabi niya, because he has borne you a son. So Naomi took the child and laid him on his bosom and became a nurse to him. Siya ang nag-alaga. Also the neighbor woman gave him a name, saying, there is a son born to Naomi, and they called him Obed. At sino si Obed? He is the father of Jesse and the father of David. So si Obed ang grandfather ni David. Si Ruth ang great-great-grandmother ni David. Grabe Tingnan natin. So, ito yung huling verses ng chapter 4. This then is the family line of Perez. So, galing sa kanilang ninunong si Perez, then si Hezron, then si Ram, then si Nashon, then si Salmon, tapos si Boaz. Si Boaz ang tatay ni Obed, natatay naman ni Jesse, natatay ni David.
So si Ruth ay direct ancestor at direct descendant niya si David. Nakuha niyo? So yung kwento ng Ruth nagsimula sa mapapait na pangyayari pero nagtapos sa isang napakagandang kwento. Grabe namatayan si Naomi ng asawa tapos ng 2 anak. Pero bandang huli, ang plano pala kasi ng Diyos, mapunta sila sa linya ng mga hari. Nakanyo? Sa line ng mga hari. Eventually, David will be coming up from their lineage. Grabe yun. Nagsimula sa mapait na pangyayari, pero nauwi sa napakagandang conclusion o pagtatapos. Tanungin ko kayo, ano kaya ang nangyari? Ano sa palagay nyo? Kung hindi namatay si Elimelech, pati si Mahlon, yung asawa ni Ruth. Kung hindi namatay yun, sa palagay nyo, magiging bahagi sila ng pamilya ni David o ni Jesse o ni Boaz? Hindi, di ba? Hindi sila magiging pamilya ni Boaz. Bakit? Kasi may asawa sila di ba? Pero that very bitter events in their life were actually an opportunity for God to bless them. Grabe yung insight na yan. So, Boaz redeems Ruth and marries her. Nangyari sa chapter 4. Chapter 4, Ruth becomes the great grandmother of King David. So what lesson can we learn from this? God allows brokenness as a detour to experience His blessing. Alam niyo yung mga brokenness pala natin, yung mga tragic events in our lives, problems. Sometimes inaalaw pala ni God yun kasi dinidetour tayo, dinadala tayo sa isang posisyon na kung saan maranasan naman natin yung blessing niya. Kung hindi namatay si Elimelech, si Mahlon, yung asawa ni Ruth, pati yung tatay, tsaka yung mga kapatid, tsaka yung si Mahlon. Kung hindi siya naging part ng family ni David. You get what I mean? So brokenness actually are God's blessing in disguise or detours so that we can experience the blessing of God. So the book actually is the story of faith, loyalty, humility, and faithfulness. Nakita niyo yung pananampalataya ni Ruth. Sabi niya, hindi kita iiwanan. Your people will be my people and your God will be my God. Loyalty, hindi niya talaga iniwan. Humility. Talagang yung pagpapakumbaba niya. At faithfulness, katapatan. Nakuha niyo. And God honors those. So these are now our small group discussion questions. I-screenshot niyo na po. May 3 lang po tayong tanong. What does Ruth choose to follow Naomi and God teach you about the cost of discipleship? Ngayon, i-relate natin sa discipleship. Nakuha niyo? Pangalawa, how can we practice humility and faithfulness in our daily walk as disciples? Number 3, in what ways can your obedience today impact future generations in your family, church, or community?